Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa mga libro ni Job, Kapitulo 14, talatang 1, 2, tapos tatalon tayo ng 14. Ito po ang sinasabi. Ang buhay ng tao ay maikli at puno ng hirap, natutuyong parang damo, namumukadkad na parang mga bulaklak na hindi nagtatagal, nalalanta at nalalagas. Ang buhay ay katulad din ng aninong lumilipas. Kung mamatay ang tao, mabubuhay pa ba siya? Katulad ni Job, lahat tayo ay may ganitong katanungan. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Mawawala ba tayo? Iisa lang ba ang patutunguhan ng tao o magkakaibang lugar? Mayroon ba talagang langit at impyerno? Ito'y katang-isip lamang. Sinasabi sa Biblia na ang tao ay hindi lang mabubuhay ng pansamantala sa lupa, kundi maaari pa silang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo doon sa langit. Ayon sa kasulatan, hindi ba nakikita ng mata, ni narinig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 1 Korinto, Kapitulo 2, talatang 9. Si Hesukristo ang Diyos na nagkatawang tao ay dumating sa mundo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamahan. Ang parusang kanyang tiniis ang nagpabuti sa ating kalagayan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Isaiah, Kapitulo 53, talatang 5. Tiniis ni Jesus ang parusang dapat sana ay sa atin at inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang mag-uli. Ito'y isang patunay na napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Ngunit siya sa mundo sa loob ng 40 araw at nasaksihan ng libo-libo ang kanyang pag-akyat pabalik sa langit. Sinasabi rin sa Roma Kapitulo 4, talatang 25, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Manalangin tayo. Ama naming Diyos ng pagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo ang mga anak mong ito. Aming inilalapit ang mga driver na naghahanap buhay sa lansangan. Sila ingatan at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan
tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang pangyayaring hindi mapapasubalian. Hinamon ni Apostol Pablo ang mga tao na imbestigahan nila ang mga nakasaksi sa mga pangyayari upang mapatunayan kung ano ang katotohanan. Subalit walang sino mang makapagpapabulaan sa mga nangyari. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang napakahalagang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa muling nabuhay si Kristo, mula sa mga patay, tayo rin ay naniniwala na mabubuhay tayong muli. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taong hindi naniniwalang may muling pagkabuhay, "Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang katuturan ang aming pangaral. At wala ring silbi ang inyong pananampalataya ayon sa 1 Corinto 5:12 hanggang 14. Si Kristo ang una sa mga maraming susunod pas na bubuhayin muli. Ang kamatayan ay dumating sa tao dahil sa pagkakasala ni Adan at siyang ating pinagmulan. Ngunit ang lahat na naging kabilang na sa pamilya ng Diyos sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo ay bibigyan ng bagong buhay. Ayon sa 1 Corinto 15:20 hanggang 22. Kung paano muling binuhay ng Diyos si Jesus, tayo ay muling bubuhayin din naman sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. 1 Corinto 6:14. Kahit na muling mabubuhay ang tao, hindi lahat ay pupunta sa langit. Ang bawat isa sa atin ay dapat magdesisyon para sa buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan lamang at pagkatapos hahatulan siya. Hebreo 9:27. Ang may tuturing na matuwid ay pupunta sa langit para mamuhay doon na walang hanggan. Ngunit ang mga masasama at hindi sumasampalataya kay Jesus ay itatapon sa impyerno para sa kaparusahang walang hanggan. Mateo 25:46. Ang impyerno ay hindi isang katang-isip lamang. Ito ay isang pisikal at tunay na lugar. Ito ang lugar kung saan daranas ang mga masasama ng walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Mararamdaman ng mga taong pupunta roon ang paghihirap ng damdamin, pag-iisip at katawan, pati na ang kahihiyan at panghihinayang. Inilarawan ng impyerno na isang hukay
na ang lalim ay walang hanggan. Ito ay makikita natin sa Lucas 8:31 at pahayag 1. At gaya sa isang lawang apoy na may kumukulong asupre, ang mga naroon ay pinahihirapan araw-gabi magpakailanman. Pahayag 20:10. Nag-iiyakan sila doon at nangangalit ang mga ngipin. Mateo 13:42. Ito'y lugar din kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa sinumang namamatay sa kanilang kasamaan, kundi nais niyang talikuran nila ang kanilang kasamaan at magbalik loob sa Kanya upang sila'y mabuhay. Ezekiel 33:11. Ngunit hindi niya tayo pipiliting sumunod sa Kanya kung ayaw natin. Kung itatakoy natin siya sapagkat iyon ang gusto natin, ibibigay niya tayo sa ating kagustuhan na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Ang buhay sa mundo ay isang pagsubok, isang paghahanda para sa hinarap, para sa mga mananampalataya. Ito ay magwawakas sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Ngunit paano tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Ang tanging paraan lamang ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na anak ng Diyos. Sinabi mismo ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Juan 11:25-26. Ang kaloob na ito sa buhay na walang hanggan ay kaloob na walang bayad. Kapatid, walang bayad. Ngunit kinakailangang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ihandog natin ang ating sarili sa Diyos at magbagong buhay. Roma 12:1-2. Sinasabi rin sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi manatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Wala nang pagkakataon pa na makapagsisi sa atin mga kasalanan pagkatapos nating mamatay. Gusto niyang lumapit tayo ngayon sa Kanya. Kung tatanggapin natin na ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging kabayaran para sa ating mga pagsuway sa Diyos, tinitiyak ng Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng makahulugang buhay dito sa lupa at buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo sa langit pagkatapos ng kamatayan. Kung nais mong tanggapin si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, naririto ang isang simpleng panalangin. Tandaan mo lamang, kapatid, na hindi ang panalangin ito ang makapagliligtas sa iyo. Ang Diyos lamang ang makagawa nito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, "O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y iyong parusahan. Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusa na ako ang dapat dumanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapapatawad mo ako. Pinagsisihan ko at tinatalikuran ang aking mga kasalanan
at nagtitiwala ako kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan mo at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kasamaan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.